Kabanata 2651. Dumaan ang sasakyan sa kanya. Humingi ng tawad si Leia kay Morrison sa loob ng sasakyan habang nakasandal ito sa upuan at hindi umimik. Hindi niya alam kung bakit siya nakialam sa pangyayari. Dahil na rin siguro sa nasanay na siyang tulungan siya nitong mga panahon na ito. After a long silence, Morrison asked out of the blue, saan ka pupunta sa ibang bansa pagkatapos nito? Huminto siya saglit, saka ngumiti. Wala akong ideya, siguro Yar Amor, o baka si Dre na Nag-click si Morrison sa kanyang dila at tumingin sa labas ng kotse. Kung gayon, mas mabuti para sa iyo na maglakbay sa Stoslo kung maglalakbay ka doon, maaari kong ipakilala sa iyo ang ilan sa aking mga lokal na koneksyon na tumutulong sa iyo na tumira ng mas madali. Gayunpaman, tinutulungan lang kita dahil kilala natin ang isa't isa. Okay, diretso ang sagot ni Leia, kung magpasya akong pumunta sa Stoslo, aasa ako sa iyong tulong at ipauubaya ko sa iyo ang lahat, Mr. Shaw. Makalipas ang ilang araw, ang balita ng pagkamatay ni Hernandez ay inilathala sa balita ng Stoslo. Ang maharlikang pamilya, mga aristokrata, at mga kinatawan sa politika ay dumalo sa kanyang libing, na nagdulot ng sensasyon sa buong bansa na tinitigan ni Wayland ang lalaking payapang nakahiga sa kabaong na may nakapanlulumong damdamin. Pagkaraan ng mahabang panahon, inilagay niya ang puting rosa sa kanyang kamay sa tabi mismo ng kabaong. Lumapit si Luis sa kanya, tinapik siya sa balikat para aliwin siya, at saka umalis sa gilid niya. Lumingon si Wayland at tumingin kay Larissa na nakatayo sa di kalayuan. Duguan ang kanyang mga mata, at tumango siya sa lahat ng mga nagdadalamati na dumating upang ipahayag ang kanilang pakikiramay. Nasa tabi niya sina Riley at Cameron. Napatingin si Cameron sa karamihan at sinalubong ang tingin ni Wayland. Lumapit si Wayland at huminto sa harap ni Larissa. Ang aking pakikiramay. Mahigpit na hinawakan ni Larissa ang isang panyo sa harap ng kanyang dibdib at ibinaba ang kanyang tingin. Alam ko na nadarating din ang araw na ito. Nasa terminal stage na ang sakit ng lolo mo. Napaawang ang lobby ni Wayland. Willie, sana matupad mo ang pag-asa niya sa iyo. Tumango siya. Alam ko, sa paglalakad palabas ng funeral hall, makikita ang mga sanga at ang damuhan ay natatakpan ng makapal na niyebe. Dumating at umalis ang karamihan, na may hawak na itim na payong sa kanilang mga kamay. Si Wayland ay nakatayo sa niyebe, at ang niyebe ay nakakalat sa kanyang itim na Amerikana at sa dulo ng kanyang buhok. Hanggang sa natakpan ng payong ang langit sa itaas niya. Ibinaling niya ang kanyang ulo, at si Cameron ay nakatayo sa tabi niya. Ang Stoslo ay mas malamig kaysa sa naisip ko. Hindi umulan ng niyebe ilang araw na ang nakalipas, ngunit talagang nagsimula itong umulan ngayon. Kumunat ang noo ni Wayland, marahil, pumunta rin sila para makita ang lolo ko sa tuhod. Iniunat ni Cameron ang kanyang kamay, at dama po ang mga snowflake sa kanyang palad. Nakaramdam sila ng lamig ng yelo, naniniwala ako doon. Hindi kami iniwan ng aming lolo sa tuhod. Lagi siyang nasa tabi natin. Ang balita ng pagkamatay ni Hernandez ay kumalat din sa Yar Amor. Matapos malaman ang tungkol dito kay Yarek, mumuso si Titus, ibinaba ang kanyang tasa, at tumayo. Lalabas ako para mamasyal. Nang makita siyang lumabas ay natigilan si Yarek. Si Tito Titus ay mukhang hindi masyadong nababagabag at malungkot. Si Madam Hathaway, na nakaupo sa gilid, ay pinitik ang takip ng kanyang tasa. Nahihiya lang siyang magpakita ng emosyon. Kahit malungkot siya, hahayaan ka ba niyang makita? Napangiti si Yarek. Mukhang mas kilala mo siya. Tumingin sa bintana si Madam Hathaway at bumantong hininga. Palagi naming sinasabi na ang buhay ng isang tao ay masyadong mahaba para sa isa upang tamasahin. Ngunit ito ay talagang napakaikli. Matagal na nakaupong mag-isa si Maisie sa looban. Lumapit si Nolan sa likuran niya, nakita niyang nakasuot lamang siya ng manipis na damit, at itinakip ang kanyang Amerikana sa kanyang mga balikat. Ibinaling niya ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay duguan na parang kakaiyak lang. Umupo si Nolan sa tabi niya, at ibinaba niya ang kanyang tingin. Hindi ko man lang nakita si Lolo sa huling pagkakataon. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Alam kong nalulungkot ka, pero kung alam ni Lolo, kung gaano ka kalungkot, hindi siya makakaalis ng may kapayapaan ng isip. Sinandal ni Maisie ang ulo sa balikat niya, sabay iyak at tawa. Pero hindi ko lang maiwasang malungkot. Bagamat alam kong hindi ito maiiwasan, bigla itong nangyari. Nahihirapan pa akong tanggapin. Hinalikan ni Nolan ang tuktok ng kanyang ulo at hindi umimik. Nakaupo lang siya doon at tahimik na sinamahan. Kabanata 2652.
Makalipas ang kalahating buwan, bumalik sina Waylon at Cameron mula sa Stoslow, at ibinigay ni Waylon ang testamento ni Hernandez kay Maisie. Kinuha ni Maisie ang testamento at saglit na natigilan. Hiniling ni Lolo Luis kay Tio Luis na ipasa ito sa akin. Sinabi ni Uncle Luis na umaasa ang lolo sa tuhod na ang De Armas ay patuloy na umunlad. Hinaplos ni Maisie ang testamento sa kanyang mga kamay at ngumiti. Nakikita ko, salamat, Waylon. Nay, napag-usapan ko na ito kay Cam. Kung magkakaroon kami ng anak sa hinaharap, lalaki man o babae, handa kaming hayaan ang bata na gampanan ang responsibilidad na ito. Tinitigan ni Maisie si Waylon at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Alam ko na ikaw ang panganay na anak ng mga Goldman, at binabalikan mo ang mga responsibilidad ng pagkuha sa mga Goldman, kaya kahit ano ang piliin mong gawin, palagi kitang susuportahan. Napangiti si Waylon, sa kabilang panig ng lungsod. Malugod na tinanggap ng Martial Arts Training Center ang bagong registration cycle na may pagtaas ng bilang ng mga freshmen, kaya abala ang lahat sa mga gawain. Pinagmasdan ni Cameron ang pagdadala ng maraming magulang sa kanilang mga anak sa loob at labas ng training center, at dama po ang kanyang tingin sa poster ng admission sa entrance ng gusali. Napangiti ang isa sa mga disipulo ng center habang pinapunta niya ang isa sa mga magulang na nag-sign up sa kanyang anak sa labas ng pinto, at nagkataon na nasagasaan niya si Cameron. Cam, bumalik ka na. Sa sandaling si Mahina, na tumutulong sa front desk, ay tumalikod, inilagay niya ang notebook sa kanyang mga kamay at tumakbo patungo kay Cameron. Cam, pagkatapos ay itinapon niya ang sarili sa mga bisig ni Cameron. Natigilan si Cameron at napaatras siya bago siya nakabalik sa kanyang pagkakahawak at tumayo. Mahina, tumaba ka na ba? Tumingin sa kanya si Mahina na may agrabyado sa mukha. Paano ako hindi tataba kung halos araw-araw akong kumakain ng barbecue? Tumaas na ako ng 8 pounds simula nang makarating ako rito. Pinunasan ni Cameron ang kanyang pisngi na may ngiti. Mas maganda kang ganito. Umakyat sa ikalawang palapag sina Cameron at Mahina, at bahagya siyang natigilan nang may makita siyang tao sa front desk. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng simple at eleganteng damit ang kausap ni Nick, at si Chadwick ay nakatayo sa kanan sa tabi niya. Sinulyapan ni Nick sina Cameron at Mahina, na papalapit sa kanila. Nilhinggan ni Chadwick ang kanyang ulo at sinabi sa nasa katanghaliang gulang na babae sa tabi niya, Lola, ito si Coach Southern, na tumulong sa amin ni Sapphire. Nakangiting tumingin si Samantha kay Cameron, feared from Chaddy that you helped them the other day. Mahinhin na tugon ni Cameron. Actually hindi naman big deal. Si Chadwick ay naging isa sa amin simula noong araw na siya. Sentro ng pagsasanay. Bilang coach, guardian din niya ako, kaya walang dahilan para hindi ako tumulong magpahiwatig. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Chadwick. Maranong talagang magsinungaling si Coach Southern. Napatingin si Samantha kay Chadwick at hinaplos ang tuktok ng buhok nito. Miss Southern, mangyaring ipagpatuloy ang pag-aalaga kay Chaddy pagkatapos nito. Tumango si Cameron. Oo naman. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis si Samantha kasama si Chadwick, at pinaalis siya ni Nick. Mrs. Fannin, sana makita-kita muli sa lalong madaling panahon. Pagkasakay ng dalawa sa elevator at umalis, tinanong ni Cameron si Nick na medyo nalilito ang ekspresyon na si Mrs. Fannin. Hindi ba dapat tawagin natin ang lola ni Chadwick bilang Mrs. Boucher? Hindi alam ni Nick kung paano ito ipapaliwanag ng malinaw. Sa bagay, family affair ng iba. Napadaan lang si Dylan sa front desk at narinig ang usapan nila. Pagkatapos ay sumagot siya, hindi na siya asawa ni Eugene Boucher. Ikinasal na siya sa ibang lalaki. Sabay na nagulat sina Mahina at Cameron. Baka may drama. Kakainom pa lang ni Dylan ng tubig, nakita niya ang dalawa na nakatitig sa kanya ng may masasamang tingin. Ano ang gusto mo sa akin? Samandal ang dalawa sa front desk. Kwento, natigilan si Dylan. Umiling si Nick, tumalikod, at umakyat sa itaas. Ito rin ang araw na muling nagbukas ang paaralan, at lumabas si Kennedy sa gate ng paaralan habang hawak ang kamay ni Sapphire. Kalahating semestre na naman ang pupuntahan mo. May plano ka ba? Sabi ni Sapphire, Tay, gusto kong makapasok sa pribadong middle at high school na pinasukan ni Coleman at Daisy. Narinig ko na nag-aalok sila ng mga klase na dalubhasa sa sining, pagpipinta, at paglililok. Ito ay magiging mas madali para sa akin na pumili ng aking major kapag nag-apply ako para sa kolehiyo sa hinaharap. Kabanata 2653. Tumango si Kennedy. Magaling.
Dahil nakapagdesisyon ka na, dapat kang magpatuloy ng may kumpiyansa at may kapayapaan ng isip. Lagi ka naming susuportahan ng nanay mo. Niyakap ni Sapphire ang kamay ni Kennedy. Salamat, tatay. Makalipas ang isang buwan, dumating ang flight ni Freysia sa Bassboro Airport. Lumabas siya ng airport, dala ang kanyang bagahe at pumara ng taxi para ihatid siya sa mansyon ng Goldman. Hindi niya sinabi kay Cotton ang tungkol sa kanyang pagbabalik upang bigyan siya ng sorpresa. Pagdating ng sasakyan sa gate ng Goldman Mansion, pumasok si Freysia dala ang kanyang bagahe. Pagkapasok niya sa mansyon, ang unang niyang narinig ay ang pag-iyak ni Charm at sinusuyo siya ng yaya. Nang makita ni yaya si Freysia, nagulat siya. Batang Mrs. Goldman. Inabot ni Freysia ang kanyang bagahe sa katulong na lumapit sa kanya at naglakad patungo sa yaya. Kukunin ko siya. Ibinigay ng yaya si Charm kay Freysia at sa sandaling hawakan ni Freysia si Charm sa kanyang mga braso, natunaw ang kanyang puso. Lumaki na ang baby ko. She's looking so fair and chubby ngayon. Walang nakakaalam kung mother-daughter bond ba iyon, ngunit talagang tumigil sa pag-iyak si Charm habang nakatitig kay Freysia gamit ang kanyang maluhaluhang mga mata. Young Mrs. Goldman, sa wakas nakabalik ka na. Tumango si Freysia at saka nagtanong, hindi ba nakauwi sina mama at papa? Lumabas na sina Mr. at Mrs. Goldman. Si Elder Master Goldman ay nasa estate ng pamilya, at si Master Coleman ay nasa trabaho. By the way, alam ba niya na bumalik ka na? Hindi pa niya alam. Hindi ko sinabi sa kanya. Pagkasabi nun ay tumingin siya kay yaya. Ilihim mo muna sa akin. Gusto ko siyang sorpresahin ngayong gabi. Tumawa si yaya. Naiintindihan ko, saka ako magluluto ng sinigang. Siguradong gutom na si Miss Charm. Umupo si Freysia sa couch habang nakaakbay si Charm, at inabot ni Charm ang dulo ng buhok niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang maliit na kamay. Charm, umuwi si Mommy para makipaglaro sa'yo. Masaya ka ba? Yutul-yutul na mga pantig ni Charm na hindi niya maintindihan. Me. Natuwa naman si Freysia at hinalikan siya sa pisngi. Kaakit-akit, nagluto si Yaya ng sinigang at pinakain kay Charm. Pagkatapos kumain ay pinaglaruan siya ni Freysia saglit. Mabilis na nakatulog si Charm, lalo na ngayon na busog at pagod sa lahat ng paglalaro. Humiga siya at humiga sa sofa. Binuhat siya ni Freysia pabalik sa nursery, inilagay siya sa kanyang kama, tumalikod, at sinabihan ng yaya, kailangan kong lumabas saglit. Please, tulungan mo muna akong alagaan siya. Tumango si yaya. Okay, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Pagkalabas, sumakay si Freysia ng taxi papuntang Tenet Media. Pumunta siya sa opisina ni Charlie, kumatok sa pinto, at pagkatapos makakuha ng pahintulot na makapasok, binuksan niya ang pinto at pumasok. Mr. Johnson, tumayo si Charlie at pumunta sa sofa. Umupo ka, sobrang tagal na nung huli tayong nagkita ha. Nabalitaan ko kay Daisy na bumalik ka sa Yar Amur para ituloy ang master's program, at major mo ang pagdidirect. Nag-major ako sa screenwriting. Ngumiti si Freysia, nagkataon lang na magaling ako. Nagsalin si Charlie ng 2 tasa ng tsaa. Sinabi sa akin ni Daisy na naghahanap ka ng mga artista para sa ilang roles ngayong nasa Slakova ka na. Kaya, ang bagong pelikula ba na pinaplano ni Director Winslow na kunan ang iyong script? Tumango siya. Oo, actually sobrang nagulat din ako. Pagkatapos ng lahat, ito ang aking unang script. Ngunit talagang ipinagkatiwala sa akin ni Director Winslow ang pagpili ng 2 pangunahing tungkulin. Flattered talaga ako. This is my first time being asked to pick the cast by myself, kaya sobrang nag-aalala ako. Napatingin si Charlie sa kanya. May iniisip ka bang artista? Natigilan siya saglit. Sa katunayan, isinasaalang-alang ko si Daisy, ngunit siya ay kasalukuyang buntis. Kahit na ayusin namin ang oras para sa paggawa ng pelikula upang ma-accommodate ang kanyang pagbubuntis at panganganak, kailangan niyang magpahinga ng 1 taon ng maaga pagkatapos manganak. Bagaman maraming artista ang nagmamadaling mag-comeback pagkatapos manganak, palaging may unlimited na supply ng mga baguhan sa showbiz na naghihintay na palitan ang kanilang mga nakatatanda. Gayunpaman, ang pagkapagod ng isang katawan tulad nito ay haantong lamang sa pinsala. Mahal na mahal siya ni Noel East, at tiyak na hindi niya ito hahayaang mapagod. Kabanata 2654. Si Daisy ay hindi isang taong nagmamalasakit sa katanyagan at kapalaran. Wala siyang pakialam kung gaano ka-competitive ang industriya at kung anong papel ang makukuha niya. Gagawin niya ito hanggat ito ay isang mahusay na script.
Ano pa, nakareserba na si Director Winslow ng role na akma sa edad ni Daisy para sa kanya. Sa dalawang papel na kailangan kong piliin, si Director Winslow ay humingi ng isang 20 taong gulang na batang aktres para sa babaeng papel. Kinuha ni Charlie ang kanyang tasa at dahan-daang uminom. Ano ang mga kinakailangan ni Director Winslow? Nais niya na ang ilan sa kanila ay mula sa lokal na rehiyon ng daungan at ilang mga lokal na extra. Inaalam pa ang 4 na nangungunang aktor. Tungkol naman sa natitirang 2 major roles, isa sa kanila ay lalaki at ang isa ay babae, at ang mga papel na ito ay ipinasa sa akin. Ang aktor ay dapat na isang taong wala pang 30 taong gulang upang umangkop sa papel na Mr. Wise, at isang taong nasa edad na 20 ang dapat gumanap sa papel na babae. Hinaplos ni Charlie ang kanyang baba at pinag-isipan ito ng mabuti. Maghahanap ako ng mga angkop na kandidato simula bukas. Pagkatapos ay isasama kita kapag oras na para sa isang audition. Humalaklak si Freesia. Salamat. Nang umalis si Freesia sa Tenet, nakatanggap siya ng tawag mula kay Daisy. Tanong agad ni Daisy, paano na? Nakabalik ka na ba sa Slekova? Nandito na ako. I just met with Mr. Johnson, and he said isasama niya ako sa auditions ta. Pumili mula sa isang maliit na bilang ng mga aktor. Nakangiting sabi ni Daisy, si Charlie ay palaging may mata sa magagaling na aktor pagdating sa casting. Kakalabas lang pala ng IDFOG. Lampas talaga sa inaasahan ko ang performance ni James. Maaari ka ring dumaan sa cast ng dramang iyon bilang reference. Nagulat saglit si Freesia at saka sumagot, sige, titingnan ko ito pagbalik ko. Oh yeah, Daisy, may balak ka bang mag-comeback pagkatapos manganak? Paliwanag ni Daisy, hindi naman ako nagmamadali. Pagkatapos maipanganak ang sanggol, magpapatuloy ako sa pagpapahinga ng ilang sandali at pagkatapos ay magsisimulang magsagawa ng ilang mga script pagkatapos nito. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Tsaka kahit wala na ako sa limelight after ng hiatus ko, meron pa rin naman ako diba? Hihintayin kita, screenwriter Pruitt, na sumikat. Iyan ay kapag hindi na ako mag-aalala tungkol sa hindi pag-aalok ng anumang bagay upang maging bahagi ng sa hinaharap. Humalaklak si Freesia, naiintindihan, nanalo ng Best Actress Award. Kapag nakilala ko ng husto ang mga direktor sa local showbiz, magpapadala ako ng resources sa iyo sa hinaharap. Sa Black Gold, pagkatapos ng pulong, dumiretso si Colton sa kanyang opisina. Pagbukas niya ng pinto at pagpasok ay nagulat siya sa lunchbox na nasa desk niya. Lumapit siya sa mesa at tinitigan ang lunchbox sa desk. Si nanay kaya, itinalak ni Leonardo ang pinto at pumasok. Mr. Goldman, natapos mo na ba ang meeting? Oo, nandito na ba ang nanay ko? Tumawa ng malakas si Leonardo. Hindi tumigil si Mrs. Goldman ngayon. Ito ay ang isa pang Mrs. Goldman, bagaman. Nagulat si Colton. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Leonardo. Sino ito? Yung ibang Mrs. Goldman, asawa mo. Umalis siya pagkatapos ihatid. Huminga ng malalim si Colton. Inilabas ang kanyang cellphone sa isang iglap, at tinawagan si Freesia. Agad na sinagot ni Freesia ang tawag. Bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka sa Slekova? Kababalik lang ni Freesia sa Sivio Villa kasama si Charm sa kanyang mga bisig at sinabing may nakakalokong ngiti, nagulat ba kita? Nakauwi ka na ba? Hindi, tumatakbo ako ngayon kasama ang aking anak na babae. Freesia Pruitt, naglakad siya papunta sa sala. Si Didi ay gumagawa ng kanyang takdang aralin sa sala at nakangiting tumayo nang makita si Freesia. Tita Freesia, nang marinig ni Colton ang boses ni Didi, agad niyang nalaman kung nasaan si Freesia. Agad siyang bumangon, kinuha ang kanyang Amerikana, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Wait lang. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono, isinuot ang kanyang Amerikana, at sinabi kay Leonardo, babalik ako ngayon. Ipaubaya ko na ang kumpanya sa iyo. Pinaglalaroan ni Didi si Charm sa couch. Ibinigay pa niya kay Charm ang kanyang manika. Tumingin si Freesia sa sala mula sa kusina at nagtanong, pupunta ba si Yaya ngayon? Sumagot si Didi, nag-half day off siya ngayon at pupunta siya sa gabi. Bahagya siyang kumunat ang noo. Kung gayon, ano ang iyong kinain noong tanghalian? Kumain ako sa labas kasama si Beatrice. Nagsimula ang paaralan ngayon, at si Uncle Coleman ang naghatid sa akin sa paaralan para sa pagpaparehistro kaninang umaga. Nakita ko si Beatrice sa paaralan, kaya nanatili ako sa kanya. Kabanata 2655. Nang marinig ang sagot niya, hindi napigilan ni Freesia ang mapangiti. Mukhang ganap na ginagampanan ni Uncle Coleman ang kanyang tungkulin.
Hindi nagtagal, dumating si Colton sa Sivia Villa. Pagpasok niya sa sala, ang unang nakapansin sa kanya ay ang maaliwalas na eksena kung saan nakikipaglaro si Didi kay Charm sa sala. Kasabay nito, lumabas si Fraicia mula sa kusina na may hawak na isang plato ng pagkain at iniangat ang kanyang ulo. Nakabalik ka na, mabilis iyon. Galit na tumawa si Colton, niluwagan ang kanyang kurbata, at naglakad palapit sa kanya. Ito ba ang sorprese? At kukunin mo pa ba ang anak ko sa akin? Kinuha niya ang tinidor ang isang piraso ng steak sa steak salad, at inilagay ito sa tabi ng kanyang bibig. Gusto mo, kinain niya ito. Kailan ka dumating dito? Siya ay time na sumagot, sa tanghali, bumalik muna ako upang samahan ang aking anak na babae, pagkatapos ay pumunta sa Tenet Media pagkatapos siyang patulugin, at sa wakas ay tumakbo rito kasama ang aking anak na babae. Biglang umiyak si Charm. Binuhat siya ni Didi. Tita Fraicia, nagugutom daw si Charm. Iiyak lang si Charmaine kapag gutom. Lumapit si Fraicia at binuhat siya. Gutom si Charm. Tapos ipagtitimpla ko siya ng carrot puree. Pupunta ako. Hinubad ni Colton ang kanyang coat, itinakip ito sa likod ng upuan, at naglakad papunta sa kusina. Hindi niya maiwasang mapangiti, sinusuyo si Charm habang ginagawa iyon. Charm, huwag kang umiyak, mahal. Ipagluluto ka na ng daddy mo. Pagkatapos magpakain, talagang tumigil sa pag-iyak si Charm. Hindi man lang kumain si Colton dahil inookupahan siya ni Charm. Saktong dumating ang yaya na nakalib at natigilan nang makita sina Fraicia at Colton. Ma'am, sir, binuhat ni Fraicia si Charm na nakahiga sa mga bisig ni Colton. Kakakain lang ni Charm. Pwede mo muna siyang ilabas para mamasyal. Kinuha ni yaya si Charm sa kanya. Okay, dinalhan siya ni Fraicia ng pagkain. Salamat sa iyong pagsusumikap. Dapat kumain ka pa. Ngumuso si Colton. Hindi kita mapapatawad kung hindi mo ako babalikan ngayong gabi. Sinipa siya. Nandito pa rin si Didi. Sumapit ang gabi sa wakas. Matapos makatulog sina Charm at Didi, lumabas si Fraicia sa kanilang silid, at sa sandaling bumalik siya sa master bedroom, binuhat siya ni Colton at inihiga sa kama. Napangiti siya at itinukod ang mga kamay sa dibdib nito. Hindi ganito ang dapat mong gawin. Ngumisi siya. Wala akong pakialam. Sinong nagsabi sa iyong takutin mo ako ngayon? Ipinulupot ni Fraicia ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at hinalikan siya sa lobby. Mahirap sigurong maging ama at ina ng sabay. Bibigyan kita ng reward. Ito ay hindi sapat na malapit. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mga lobby. Makalipas ang ilang araw, dumating si Donnie at ang mga tripulante sa Baseburg, at naroon sina Fraicia at Charlie para sunduin sila. Ipinakilala ni Fraicia si Charlie kay Donnie. Nagpalitan ng handshake ang dalawa at maraming napag-usapan sa loob ng sasakyan. Dinala sila ni Charlie sa akademya ng pelikula para pumili ng mga kandidato. Mahigit 300 ang mga kandidato, at halos lahat sila ay mga estudyanteng nasa edad 20 na nag-aaral pa sa campus. Ang mga kandidatong lumahok sa audition ay nagsagawa ng impromptu performances on the spot. Matapos manood sa gilid ng mahabang panahon, lumingon si Donnie at tinanong si Charlie, gusto kong magtanong sa kanila, okay ba ito? Tumango si Charlie, oo naman. Nagkatinginan ang mga estudyante sa eksena, hindi alam kung anong uri ng tanong ang sasagutin sa kanila. Tinanong ni Donnie ang lahat ng mga kandidato sa eksena ng isang napaka-praktikal na tanong, mayroon ba sa inyo ang anumang karanasan sa lipunan? Kahit part-time job lang. Kalahati ng mga kandidato ang nagsabing nagtrabaho sila ng mga part-time na trabaho, at tumango si Donnie. Ang mga kandidato na nagkaroon ng part-time na trabaho ay maaaring manatili. Naisip ni Charlie ang script na pinagdaanan niya at agad na naunawaan ni Donnie kung bakit pipiliin ni Donnie na panatilihin ang mga kandidatong nagkaroon ng trabaho. Kaagad, patuloy na nagtanong si Donnie, ang mga kandidato na nagtrabaho ng part-time sa isang nightclub, dive bar, o pub, maaari kayong manatili. Nagulat ang mga kandidato, at mahigit kalahati sa kanila ang umalis kaagad. Daan-daang mga kandidato sa simula, ngunit kakaunti na lamang ang natitira ngayon. Malambing na tanong ni Fraicia kay Donnie, bakit mo itatanong sa kanila ang tanong na ito? Kabanata 2656. Sagot ni Charlie, iba ang paraan ng pagpili ni Donnie ng kanyang mga artista sa kung paano ito ginagawa ng ibang mga direktor. Ang mga aktor ay kailangang magkaroon ng katulad na karanasan sa mga karakter. Kahit na walang karanasan sa pag-arte ang 20-year-old girl, she could have natural acting skills. Nagulat si Fraicia nang malaman iyon.
Sa 6 na sospek, ang dalawang may pinakakomplikadong nakaraan ay ang magkapatid na Wesley. Ang kapatid ni Mr. Wesley ay isang taong may kakaibang nakaraan. Misogynistic ang pamilya. Umiral lamang siya upang tulungan ang kanyang kapatid na may dugo sa pusod. Napilitan siyang huminto sa pag-aaral sa murang edad at magtrabaho sa mga palengke. Matapos makilala ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, siya ay nagkaroon ng labis na mababang pagpapahalaga sa sarili ngunit ipinagmamalaki din. Tinanong ni Donnie ang ilang taong naiwan, mayroon ba sa inyo mula sa mga pamilya na mas nagmamalasakit sa mga lalaki? Ang huling tanong ay nagpaalis ng ilang tao, at pagkatapos ay mayroong dalawa. Tiningnan ni Freya ang impormasyon nilang dalawa, Ivan Hammond at Jeannie Welsh. Nang makita ni Charlie ang impormasyon ni Ivan, nagtaas siya ng kilay dahil parang kakilala niya ito. Tinanong sila ni Donnie, sabihin sa amin ang tungkol sa iyong sarili. Nauna si Jeannie, ako ay taga Royal City at may 2 kapatid na lalaki. Ipinanganak ako sa isang aksidente dahil ayaw sa akin ng aking ina, ngunit masyadong mahal ang magpalaglag. Mas mahal ng mga magulang ko ang mga kapatid ko, pero mabait sa akin ang mga kapatid ko. Hiniling nila na ipadala ako sa kolehiyo, at iyon ang tanging paraan upang maisulong ko ang aking pag-aaral. After getting into college, ang gusto ko lang ay maging artista, pero sobrang taas ng bayad, at ayokong mabigatan ang mga kapatid ko, kaya nag-part-time ako. Nagtatrabaho ako noon sa isang restaurant, isang nightclub, at naging live streamer. Napatingin si Donnie sa kanya. Ano sa tingin mo ang karakter na ito? Ngumiti si Jeannie at sinabi, sa tingin ko bagaman medyo hindi kakayanin ang karanasan ng karakter, at least may kapatid siyang nagsakripisyo para sa kanya, at sa palagay ko ay medyo katulad siya sa akin. Samaan daw si Donnie sa upuan at tinapik ang mga daliri sa mesa. Sige, tatawagan ka namin kung nakuha mo na ang bahagi. Pagkaalis ni Jeannie ay tumingin si Donnie kay Ivan. Ano naman sayo? Wala akong kuya. Pangalawang anak ako. Mayroon akong isang nakatatandang kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Ang aking nakatatandang kapatid na babae ay umalis sa paaralan sa murang edad at binayaran ang aming pag-aaral noong nagsimula siyang umarte. Akala ng pamilya ko ay maayos na siya, kaya hiniling nila sa kanya na bumili ng bahay at mga sasakyan para sa kanila at pinilit siyang kumuha ng bahay para sa aking kapatid. Kinailangan pa niyang magbayad para sa dote, ngunit ang aking kapatid na babae ay sumang-ayon sa lahat ng ito. Napilitan akong makapasok sa isang film academy dahil akala nila kumita ang kapatid ko dito kaya pinapunta nila ako dito gamit ang pera ng kapatid ko. Nais kong maging isang mang-aawit. Singer ako sa isang bistro ngayon. Kalmado si Ivan nang magsalita siya tungkol sa kanyang pamilya. Natahimik ang buong lugar. Naramdaman nila na hindi siya nagsasabi kundi nagrereklamo. Matapos siyang paalisan ni Donnie ay tumingin siya kay Freya. May sagot ka ba? Tiningnan ni Freya ang impormasyon ni Ivan at dahan-daang nagsalita. Sa tingin ko siya ay isang magandang kapareha. Ang kanyang kalungkutan ay nagpaalala kay Freya sa kanyang sarili. Ngumiti si Donnie. Samahan na natin siya. Tumayo si Charlie sa koridor at tinawag si Amy Holt. Kapatid mo ba si Ivan? Nagulat si Amy na kumukuha ng pelikula. Paano mo? Nalaman. Nagtatanong lang ako. Binaban niya ang tawag. May naalala si Amy at mabilis na tinawag ang kanyang kapatid. Magsisimula ka na bang umarte? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na ito ay isang komplikadong industriya? Hindi ito mabuti para sa iyo. Kabanata 2657. Narinig ang boses ni Ivan. Hindi ba sinabi sa iyo ni na mama at papa? Sabihin mo sa akin ano? Napangisi si Ivan. Humiling sila ng pera sa iyo para makapasok ako sa Film Academy, at sa kasamaang palad, nakapasok ako. Agad na tumayo si Amy. Ano? Ipinadala ka nila sa akademya ng pelikula. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano ang punto? Sundin mo lahat ng sinasabi nila. Nagbibigay ka ng pera kapag humingi sila. Nahulog ba ang iyong pera mula sa langit? Pagbabayaran mo siya habang buhay na parang anak mo siya. Sana ay alagaan ka pa rin niya sa hinaharap. Evie, ibinaba ni Ivan ang tawag bago siya natapos. Kinabukasan, nakuha ni Ivan ang papel ng kapatid na babae ni Wesley. Hiniling ni Donnie sa kanya na kunin ang script at hiniling sa kanya na kabisaduhin ang script sa loob ng 2 buwan upang maging karakter. Nagulat siya na siya ang napili dahil hindi niya ito inaasahan. Nagulat siya sa biglaang pagtanggap. Tinanong siya ni Donnie, may tanong ka ba? Tumalikod si Ivan at umiling, saka tumayo at umalis. Ngumiti ang assistant ni Charlie at sinabing, bakit sa tingin ko ay medyo malamig ang babaeng ito?
Kalmadong sabi ni Donnie, yun ang gusto ko sa karakter. Mas madadala ito ng aktres na walang karanasan. Tumingin siya kay Freya. Naiwan na namin ang artista ni Mr. Wesley. May naiisip ka ba? Sandaling natahimik si Freya bago niya inilipat ang tablet sa harap ni Donnie. Ano ang tingin mo sa kanila? Sila ay mga larawan ng 5 aktor na wala pang 30 taong gulang. 4 sa kanila ay bago sa industriya ng pelikula, at tanging si James ang mula sa telebisyon. Ginawa ni Daisy ang kanyang panonood ng It Fog bilang sanggunian, kaya pinanood niya ang buong palabas ng magdamag. Maamo ngunit malakas ang karakter ni James. Mukhang bukas at magalang ang picture niya na naka-glasses. Nagkatinginan si Charlie at ang assistant niya, tapos umiling ang assistant. Pakiramdam niya ay hindi ito magagawa ni James ng maayos. Ito ay isang pelikula at hindi isang serye. Ang mga pelikula ay mas mahirap kumilos, at ang mga tagal ng shooting ay mas maikli. Natakot sila na mailibing si James sa ilang minuto ng screen time. Mahirap para sa mga taong sanay na umarte sa serye na lumipat sa malaking screen. Gayunpaman, nang pareho nilang iniisip na imposible, kinuha ni Donnie ang kanyang larawan. Ano ang pangalan niya? Ngumiti si Charlie. Isa siya sa akin, James Tell. Ang It Fog ay isa sa kanyang pinakamahusay na mga gawa. Sumagot si Donnie, gusto ko siyang makilala. Kasalukuyan siyang wala sa bayan at hindi na siya babalik sa lalong madaling panahon. I can inform him about it para makausap kanya pagbalik niya. Pumayag naman si Donnie. Pagkaalis ni na Freya, Donnie, at ng 2 tripulante, sa wakas ay bumawi ang katulong. Swerte na ba si James sa wakas? Hinawakan ni Charlie ang kanyang baba. Sa tingin ko ay maaari niyang gawin ito. Tinawagan ni Charlie si James at hiniling na bumalik sa loob ng 2 araw. May malaking papel na naghihintay sa kanya. Bumalik si James kinabukasan at nagulat siya nang makuha niya ang script mula kay Charlie. Tinatanong mo ako na maging kalaban. Wala akong karanasan sa ganyan, Chuck. Gusto kang bigyan ng pagkakataon ni Donnie. Kung gagawin mo ito ng maayos, mapipigilan mo ang pagiging typecast. Sumandal si James sa upuan niya. Hindi ko talaga kaya. Paano mo malalaman kung hindi mo susukwan? Hindi man ang role na ito ang bida. At least maganda ang kwento niya. Kung ayaw mo itong pagkakataong nahulog mula sa langit, sasabihin ko na lang kay Donnie. Kabanata 2658. Kinuha ni Charlie ang phone niya pagkatapos sabihin iyon. Tumayo si James. Sige, susubukan ko para hindi sabihin ng mga tao na walang magandang talent si Tenet. Dinala ni Charlie si James sa isang restaurant kasama si Donnie. Nagsuot ng salamin si James gaya ng hiniling ni Charlie. Nagustuhan ni Donnie ang imahe ni James. Nababagay siya sa Mr. Wesley, sa isang T. Naging masamang tao ka ba dati? Matapat na sumagot si James, hindi. Nag-cross finger si Donnie at ipinatong ang mga kamay sa mesa. Ayos lang. Napanood ko ang It Fog, at sinabi sa akin ni Charlie na ayos lang ang iyong pag-arte. Pero sa movie ko, hindi formal acting ang hinahanap ko kundi yung tao. Huminto si James ng ilang segundo. Pero itong karakter na ito ay walang katulad sa akin. You're asking me to act as a pretentious man. Baka ako, simple lang. Gumagana ito hanggat maaari kang magsinungaling at magpanggap na ibang tao. Ang bawat isa ay may huwad na panig, tulad ng kung paano mo ipapakita ang iyong sarili bilang isang tamang tao sa harap ng iyong mga tagahanga. Kailangan mo lang ilabas ang side mo. Walang masabi si James. Pagkatapos ng food session nila, umalis na si James kasama si Charlie. Si Charlie ay humihit-hit ng sigarilyo sa lobby. James, bihirang pagkakataon ito. Mas mabuting pahalagahan mo. Kinagat niya ang kanyang dila. Alam ko, sa Martial Arts Center, pakiramdam ni Cameron ay kulang siya sa tulog at palaging pagod. Nakita ni Mahina na mukhang pagod siya, kaya nagtanong siya, may sakit ka ba? Nakahiga siya sa mesa. Hindi ko alam. Pakiramdam ko ay pagod ako sa lahat ng oras. Cam, Mahina, gusto mo ba ng nilagang buko ng baboy? May bagong tindahan sa tabi, at ang bango. Ang isa sa mga lalaki ay nagdala ng isang pakete ng mga buko at inilagay ito sa counter. Napasinghap si Mahina, mabango. Oo naman, signature nila iyon, at mahaba ang pila. Nagsuot ng disposable glove si Mahina at inabot ang isang slice kay Cameron. Sa hindi inaasahan, nang maamoy ito ni Cameron at makita ang mamantikal na buko, bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig at tumakbo patungo sa washroom. Nagulat si Mahina. Cam, inihagis ni Cameron ang kanyang almusal at lumabas ng banyo pagkatapos ng mahabang panahon, nakaramdam ng kakaiba.
Nag-aalalang tanong ni Mahina, ayos ka lang ba? Umiling siya at tumingin kay Mahina na kumakain pa rin. Kumunat ang noo niya. Pumunta ka sa ibang lugar. Nasusuka ako kapag naamoy ko iyon. Nagtataka si Mahina. Pero ang bango nila. Natigilan ang lalaki. Pagkatapos ay nagtanong, Cam, buntis ka ba? Buntis. Huminto si Cameron. Napatingin si Mahina sa lalaki. Paano mo malalaman? Sagot niya, hindi ba naduduwal ang mga babae kapag buntis? Ginawa iyon ng aking asawa. Noong una siyang buntis, hindi siya makakain ng kahit ano at masusuka kapag naamoy niya ang nilagang karne. Gulat na napatingin si Mahina kay Cameron. Talaga bang buntis ka? Ako. Ipinatong ni Cameron ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Siya ba? Nang hapong iyon, kasama niya si Mahina sa ospital. Pagkatapos ng check-up, sinabi sa kanya ng doktor na siya ay 5 linggong buntis. Natigilan si Cameron. Talaga, inabot sa kanya ng doktor ang isang pregnancy test slip. Congratulations! Kinuha ni Cameron ang slip at lumabas. Hindi niya alam ang mararamdaman. Parang hindi makapaniwala. Ngumiti si Mahina at nagtanong, totoo ba? Kabanata 2659. Tumango si Cameron. Grabe naman. Kailangan kong sabihin kay Mr. Southern. Kinuha ni Mahina ang phone niya para tawagan siya. Natuwa siya nang malaman niyang buntis ang kanyang anak. Tumigil siya sa paglalaro ng poker, at tumingin sa kanya si Damian. Buntis si Cam. Talaga, hindi mapigilan ni Sonny ang mapangiti kahit nawalan siya ng pera. Oo, nagpunta siya sa ospital para dito. Sa wakas lolo na ako. Binati rin siya ng 2 kaibigan. Great, Sonny. Magandang balita ito. Inaasahan namin ang baby shower. Kinawian ni Sonny ang kanyang kamay. Oo naman. Bumalik si Cameron sa Emperor at dumiretso sa pag-aaral ni Waylan. Nagbabasa siya ng libro nang makita niya ang slip na inilagay ni Cameron sa desk. Tingnan mo, huminto siya, pagkatapos ay nakita ang pagbubuntis, at tumangala. Sinabi ni Cameron, buntis ako. Ibinaba ni Waylan ang kanyang libro at naglakad papunta kay Cameron. Bigla niya itong binuhat at pinaupo sa desk na nakangiti. Ito ay dobleng magandang balita. Galing. Tumingin si Cameron sa kanya. Dobleng magandang balita. Hinalikan siya ni Waylan sa noo. Ang kasal natin. Nagpa siya akong gawin ito sa susunod na buwan. Alam mo ba kung gaano katagal kong hinintay ang araw na ito, Cam? Sobrang saya ko. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng sariling pamilya. Sa Goldman Mansion, pinag-usapan ni Waylan at ng kanyang mga magulang ang kasal. Nang malaman ni Maisie na buntis si Cameron, pinayuhan niya, buntis si Cameron, kaya kailangan mo siyang alagaan. Magiging mahirap ang unang trimester. Maaaring wala siyang gana, kaya kailangan mong bigyang pansin iyon. Mag-ingat sa unang 3 buwan, okay. Napangiti si Waylan. Alam ko, gagawin ko. May naalala si Maisie at nagpatuloy. Mag-aayos ako ng ilang yaya doon para makatulong sila. Tanungin mo lang ako kung may mga tanong ka. Tumango si Waylan. Oo naman. Pagkaalis ni Maisie sa study, tumingin si Nolan sa kanya. Let US handle the wedding preparations. Gawin mo lahat ng gusto mo. Huwag mag-alala tungkol sa budget. Sabi ni Waylan, sige. Salamat, tatay. Ikinaway ni Nolan ang kanyang kamay. Sige, gumugol ka ng oras sa iyong asawa at alagaan mo ang iyong sarili. Huwag mong asarin ang asawa ko. Bumaba si Waylan at nabangga si Colton. Huminto siya. Waylan, balita ko next month na ang kasal mo. Napangiti siya. Oo, akin na muna. Ano naman sa'yo? Sumagot si Colton, susunod lang ito sa iyo. Ikaw ang mas matanda, kaya dapat ikaw ang una. Tinapik ni Waylan ang balikat niya. Sige, hinihintay ko ang sa iyo. Sa Martial Arts Center. Cam, kailangan mo nang magpahinga. Hayaan mo na lang kaming pumalit. Oo, nandito ako para tumulong. Hindi mo mapapagod ang sarili mo. Nang makarating si Cameron sa gitna, pinigilan siya ng mga estudyante sa anumang bagay. Siguradong sinabi ni Mahina sa kanila ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. She crossed her arms at umupo sa couch. So, dito na lang ako uupo. Lumapit ang estudyante na may dalang baso ng mainit na tubig. Oo, umupo ka na lang dyan. Marami kaming space dito. Pwede kang umupo kahit saan mo gusto. Kinuha ni Cameron ang kanyang baso ng tubig at dahan-dahan itong ininom. Paano ang mga estudyante ko? Hinampis ni Mahina ang kanyang dibdib. Ako na ang bahala sa kanila. Ngumiti si Cameron at hindi umimik. Nang bumaba si Nick at nakita siya, napangiwi siya. Bakit ka nandito?
Huminto si Cameron at nag-usisa. Hindi man lang ako makakapunta dito. Nagsalita si Mahina. Hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Buntis ka kaya hindi ka na dapat sumama. Kabanata 2660. Hindi ba kailangan ng mga buntis na magpahinga? Paano kung may nabangga siya? Ito ay magiging isang sakuna. Nakatayo doon si Nick. Congratulations! Ngumiti si Cameron. Salamat, Cam. Pumasok si Conroy kasama ang 2 bodyguard na may hawak na mga gift bag. Lahat sila ay mga laruan high-tech na robot, mga blok ng gusali, mga kotse, mga figurine, at higit pa. Nabalitaan ko na buntis ka, kaya kumuha ako ng pupunta sa lahat ng major malls. Naniniwala ako na magkakaroon ka ng anak, kaya binili ko ang lahat ng ito. Umawang ang lobby ni Cameron, at inilapag niya ang baso. Ikaw ay isang mahusay na mag-aaral. Napangiti siya. Oo naman. Hindi man ako mabait sa tatay ko, pero hindi kailangan ng tatay ko ang lahat ng ito. Lahat sila sayo. Kapag ipinanganak ang maliit na bata, huwag kalimutan na ang mga regalong ito ay mula sa akin. Tumango si Cameron. Deal. Nakuha ni Conroy ang mga bodyguard na iwanan ang mga regalo, at si Mahina ay lumapit kay Cameron. Ang iyong bagong estudyante ay nagsasagawa ng inisyatiba. Napangiti si Cameron at mamulong, nakilala ko siya mula sa isang away. Sabi nga ng mama ko, hindi ka pwedeng mag-exercise ng sobra, kaya hindi ka na makakalaban. Huwag mag-alala bagaman. Kung sa tingin mo ay may kailangang bugbugin, sabihin mo lang sa akin, at tuturuan ko sila ng leksyon. Napatawa ng mariin si Cameron. Oo naman, walang maglalakas loob na ibuli ako kapag nandito si Conroy, di ba? Tumango si Conroy. Oo naman. Sikat ako sa lugar na ito. Kung may nang-aapi sa kanya, makukuha nila ito sa akin. Pagkatapos nito, sinabi niya sa mga bodyguard. Sabihin sa lahat na si Cameron ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Talunin sila kung hindi nila ito pinansin. Natigilan si Cameron. Kinapa niya ang kanyang mga templo. Akala niya ay isang matigas na tao si Conroy, ngunit siya pala ay isang hanggal na tao. Masayang tumawa si Mahina. Ang lahat ng mga kaibigan na ginawa ni Cameron sa Baseburg ay marangal. Pagkatapos ng ilang araw, sa Seaview Villa, nalaman ni Freysia mula kay Colton na buntis si Cameron. Daisy will be due in a few months, and now buntis na rin si Cameron. Doble ang saya. Pinakain ni Colton ang pagkain ng sanggol kay Charm. Next month na ang kasal ni Wayne. Paano ang sa atin? Huminto siya. Atin. Hihintayin mo ba ako hanggang sa makagraduate ka? Parang hindi masaya si Colton. Hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon. Ngumiti si Freysia. Oo naman. Kung nagmamadali ka, maghintay tayo hanggang summer solstice. Huminto siya at tumangala. Talaga, nagpe-file pa rin ang crew sa comports, at gusto ko silang imbitahan. Dapat imbitado rin sina Mr. Lancel, Norman, at Leia. Sabi ni Leia na naghihintay na maging maid of honor ko. At si Professor Merlin, siya ang mentor ko, kaya hindi ko siya makakalimutan. Napangiti si Colton nang mapagtontong niyang nagsisimula na siyang magplano ng kasal. Sige, sasama kami sa iyo. Plano. Pagkaraan ng isang linggo, natanggap ni Daisy, na nasa Yar Amor, ang imbitasyon sa kasal mula kina Waylon at Cameron. Ipinakita niya ito kay Noel Ace. Nolly, kailangan nating bumalik sa Baseburg para sa kasal ni Waylon. Lumapit si Noel Ace at umupo sa tabi niya. Magkakaroon sila ng kasal. Hinawakan niya ang braso niya. Ito ay sa ika-9 ng susunod na buwan. Hindi ko ito makaligtaan. Sumama ka sa akin. Tinapik ni Noel Ace ang ilong niya. Siyempre, sasamahan kita. Napangiti siya. Kahit na ang mga sanggol ay hindi pa lumabas at hindi maaaring naruroon, dapat din silang maging bahagi nito.